Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, suportado ng Malacanang ang National Bureau of Investigation o NBI sa paghingi ng tulong sa International Criminal Police Organization o Interpol para mahuli ang mga Pilipinong nagpapakalat ng fake news. Kinumpirma ni NBI Director Jaime Santiago na nakikipag-ugnayan sila sa Interpol para mahuli ang mga nagpapakalat ng fake news na tumatarget lalo na ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Officer Claire Castro, matagal na sana itong ginawa ng NBI. Una na ring sinabi ni Castro na naaalarma si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa parami ang fake news sa social media. Dumadami na po ang mga fake news vloggers at dapat noon pa po nasimulan to. Kaya maraming salamat sa NBI. Si Communications Undersecretary at Palace Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hinimok ng Malacanang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na magpakita ng pruweba sa alegasyon nitong ginamit ang 2025 national budget bilang pondo sa eleksyon. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Officer Claire Castro, mas mainam na magpakita ng ebidensya si Magalong para matignan ang issue sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue, ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. Si Communications Undersecretary at Palace Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nanawagan ng Malacanang sa mga bangko na gumawa ng mga bagong polisiya para malabanan ang cyber fraud at mga pag-atake. Ito ay matapos mawalan ng 5.82 billion pesos ang mga financial institution sa ilalim ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas mataas ito ng 2.6% mula sa naitalang 5.67 bilyong piso noong taong 2023. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Officer Claire Castro, kailangang palakasin ang sektor na pampinansyal laban sa mga cybercrime. Kasi po, nag-i-evolve po talaga ang paggawa ng krimen. So, kailangan din po ang mga proyekto natin, yung ating mga panuntunan dito ay dapat nag-a-upgrade din po. Si Communications Undersecretary at Palace Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Isang malayang bansa ang Pilipinas at hindi tau-tauhan ng anumang bansa.
Binigyang diin ito ng Malacanang sa pahayag ng China laban sa defense cooperation nito sa ibang bansa, partikular na sa Amerika. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Officer Claire Castro, bumabalik lang sa China ang kanilang pahayag. Anya kung nababahala sila dahil sa stability, dapat nilang sundin ang international law. If China really believes and concerned about peace and stability in the region, they should abide by the international law. They should also respect the sovereignty of each country. Si Communications Undersecretary at Palace Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipinagbubunyi ng Malacanang ang pagkapanalo ni Filipina tennis sensation Alexandra Ayala sa quarterfinals ng Miami Open 2025. Siya ang unang Pinay na nakapasok sa last 8 ng Women's Tennis Association WTZ 1000 tournament. Ito ay matapos niyang matalo ang kanyang Polish opponent na si world number 2 Iga Swiatek sa score na 6-2 at 7-5 dahil dito. Sa Malacanang, ipinabatid ni Communications Undersecretary at Palace Officer Claire Castro ang pagbati ng gobyerno sa naturang Pinay Pride. Isa po ito sa napakalaki pong tagumpay ng isang Pilipino. Ang Malacanang po, ang palasyo po, ang Pangulo po ay ipinagmamalaki ang katulad po ng ating mga Pilipino na nagbibigay po ng karangalan sa Pilipinas. Si Communications Undersecretary at Palace Officer Claire Castro. Samantala, nakaharap ng 19-year-old tennis player ang American at world number 4 Jessica Pegula para sa finals. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iginit ng isang mambabatas na hindi sapat ang mga short-term sponsorship para mas dumami pa ang ating world-class na atleta gaya ni Alex Ayala. Kasabay ng pagpapaabot ng pagbati sa makasaysayang laban ni Ayala sa 2025 Miami Open at pag-abanse sa semis ng torneo, sinabi ni Congressman Joel Chua na nanatiling hamon para sa Pilipinas kung paano magkakaroon ng mas marami pang Filipino tennis athletes gaya niya. At ang nakikitang solusyon ng kinatawan para dumami pa ang kampyon gaya ni Ayala, Carlos Yulo at EJ Obiena ay palakasin ang sports economy. Imbes anya na mga product endorsements at insensitibo ay magkakaroon ng matatag na polisiya para sa larangan ng palakasan at mamumuhunan sa mga programa at infrastruktura at gawing isang full-blown socio-economic sector ang Philippine sports. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinaghihinay-hinay ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga Overseas Filipino Worker o OFW na nagbabalak na huwag magpadala ng remittance sa kanilang pamilya dahil sa isyong politikal. Ito ang inihayag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac kasunod ng paalala hinggil sa epekto ng o maaaring idulot ng nasabing hakbang sa pamilya ng mga OFW na nagbabalak gawin ito. Sa isang pahayag sinabi ni Cacdac na bilang anak ng OFW, batid niya ang bawat hirap na dinaranas ng mga Pilipinong nawawalay sa kanilang pamilya, mabigyan lamang ito ng magandang bukas. Kaya naman, pinayuhan ng kalihim ang mga OFW na maging mahinahon sa pagpapasya tungkol dito, lalo't ang tatamaan nito ay ang kani-kanilang mismong pamilya. Kasunod nito, tiniyak ni Cacdac sa mga OFW na patuloy ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan
para sa kanila, gaya na lamang ng tulong mula sa Action Fund kung saan aabot sa 86,000 ang nakinabang dito noong isang taon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Department of Foreign Affairs o DFA pinag-iingat ang mga nais magtrabaho abroad sa mga illegal na recruitment agency at peking alok na trabaho upang hindi mabiktima ng human trafficking. Mag-uulat si AJ Ignacio. Nagpaalala ang Department of Foreign Affairs sa mga nais magtrabaho abroad na suriin mabuti ang kanilang recruitment agency at ang kanilang ina-applyan trabaho sa ibang bansa upang hindi mabiktima ng human trafficking. Ito ay sa kabila ng halos 200 OFWs o 2 batch nito ang na-repatriate ng ating pamahalaan mula sa Myanmar. Ayon nga kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na kapag inalok ang isang aplikante ng higit pa sa inaasahang sahod at mga insentibo na may tuturing na too good to be true ay magduda na. Dagdag pa ni De Vega na walang tourist visa ang sinumang magtatrabaho sa ibang bansa, pagkus dapat ay may working visa ang mga ito bago magtungo sa kanilang bansang pagtatrabahuhan. Sa huli-muli naman siniguro ni De Vega na patuloy ang kanilang pagtugis sa mga scam hubs upang hindi na makapangloko pa sa mga bawat mamamayang Pilipino na nais mangibang bansa. Ayan mo na pinakuling balita mula dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Dalawang suspect na sinasabing may kinalaman sa pagre-recruit ng mga Pilipino para gawing scammer sa ibang bansa, arestado na. May ulat si Lawrence Tanhoco. Arestado ng Bureau of Immigration ang 2 suspect na sinasabing may kinalaman sa pagre-recruit ng mga Pilipino para gawing scammer sa ibang bansa. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, kinilala mga suspect na si alias Fiona na nadakip sa Zamboanga matapos ituro ng mga biktima bilang tagapag-ayos ng illegal na paglabas ng bansa o sa pamamagitan ng backdoor. Samantala, si alias John J. naman ay kabilang sa mga na-repatriate noong March 26, ngunit kalaunan ay kinilala bilang isa sa mga recruiter na nagdala ng mga Pilipino sa Myanmar upang gawing mga scammers. Sa kabuuan, 206 na biktima ng trafficking ang na-repatriate mula Myanmar nitong March 25 hanggang 26 sa tulong ng Interagency Council Against Trafficking. Iniulat din ni Viado na marami sa mga biktima ang umalis ng bansa gamit ang peking dokumento bilang turista, mag-asawa o overseas worker ngunit nauwi sa illegal na trabaho. Hinimok ni Viado ang patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan upang pigilan ang ganitong modus at protektahan ang ating mga kababayan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Plan baklas sa mga illegal na campaign materials muling ikinasa ng Quezon City Local Government Unit. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Muli na namang nag-ikot ang mga tauhan ng QC Department of Public Order and Safety para magsagawa ng oplan baklas sa mga campaign materials na nakapaskil sa mga ipinagbabawal na lugar. Bahagi pa rin ito ng pagsunod sa City Ordinance kung saan bawal ang pagpaskil ng mga streamer, tarpaulin, signboards, billboard, political propaganda at anumang uri ng advertising paraphernalia sa mga hindi otorisadong lugar. Karamihan sa mga nakumpiska ay mga campaign posters ng mga tumatakbong politiko na ikinabit sa mga poste ng kuryente at mga pampublikong pasilidad. Kasunod nito ay muling ipinaalala ng pamahalang lungsod sa mga kandidato na may common poster area sa lahat ng distrito sa Quezon City na itinalaga ng COMELEC sa panahon ng kampanya. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Proteksyon para sa mga estudyante at manggagawa mula sa matinding init kasabay ng pagsisimula ng warm and dry season, pinasisiguro ng isang kongresista. Si Kathleen Forbes sa balita.
Pinatitiyak ni Congressman Percy Sandanya sa pamahalaan na mabigyan ng sapat na proteksyon ng mga manggagawa, mag-aaral at iba pa na nakababad sa initan. Ito'y matapos lumabas ang ulat ng grupong Climate Central na ang Pilipinas ang ikatlo sa mga bansa sa Asia na may pinakamataas sa temperatura na pinalala ng climate change. Nito lang din Marso 26 inanunsyo ng Pag-asa ang pagsisimula ng warm at dry season kung saan ilang lugar din ang maaari makaranas ng danger level na heat index o init ng katawan. Kaya mahalagaan niya na magkaroon ng tamang ventilasyon at access sa drinking fountains sa mga paaralan. Pinatitiyak din niya sa DOLE na nasusunod na umiiral na irregulasyon kaugnay sa proteksyon ng mga manggagawa mula sa matinding init na nakasaad sa Labor Advisory No. 8 tulad ng mga rest break o pahinga. Hirit pa niya sa mga delivery at ride-hailing companies na magbigay insentibo o benepisyo sa kanilang riders na mas babad sa initan. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. United States Defense Secretary Pete Hegseth nasa Pilipinas na ngayong araw para sa 2 araw na working visit. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Nasa Pilipinas na ngayon si United States Defense Secretary Pete Hegseth para sa 2 araw na working visit. Batay sa ex-post ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, dumating na si Hegseth sakay ng isang chartered flight kagabi. Ngayong umaga, nakatakda makipagpulong si Hegseth kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Campo Aguinaldo kabilang sa mga inaasang tatalakayin ng 2 opisyal ay ang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines at ang pagpapalalim ng ugnayan ng 2 bansa sa ilalim ng nagbabalik na administrasyong Donald Trump. Ito ang kauna-unahang pagkikita nila Teodoro at Hegseth matapos sa kanilang naging pag-uusap sa telepono noong buwan ng Pebrero. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senate Minority Leader Coco Pimentel pinuri ang pagkaka-recover ng Department of Education o DepEd ng 65 million pesos na questionable claims sa ilalim ng Senior High School Voucher Program. Narito si Nympha Asuncion. Pinuri ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang pagkaka-recover ng Department of Education o DepEd ng 65 million pesos na questionable claims sa ilalim ng Senior High School Voucher Program. Sa kabila nito, binigyang diin ni Pimentel na hindi sapat ang refund lang. Pinanawagan ng senador ang mas mahigpit na oversight at na dapat may mapanagot para niya maiwasan na ang ganitong anomalya sa hinaharap. Sinabi rin ng senador na bagamat positibo ang hakbang na ito ng DepEd ay pinapakita din ito ang mas malalim na problema ng mahinang monitoring at accountability sa ahensya. Binigyang diin ni Pimentel na bawat piso sa edukasyon ay dapat lang na napupunta sa mga mag-aaral. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakipagtulungan na ang Commission on Higher Education o CHED sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para gawing prioridad ang mahihirap at kapuspalad na estudyante sa mga pampublikong universidad at kolehiyo o SUCs at ang kanilang mga pamilya sa abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Kasunod ito ng paglagda sa isang Memorandum of Understanding o MOU ni CHED Secretary Popoy De Vera at PhilHealth President Edwin Mercado. Nakapaloob dito ang pagsasama ng coverage ng PhilHealth sa mga benepisyaryo ng Tertiary Education Subsidy o TES at Tulong-Dunong Program o TDP ng CHED Unifast, pati na rin ang paggamit sa SUCs bilang contact centers para sa serbisyong pangkalusugan. Saklaw ng kasunduan ng humigit kumulang 500,000 na mga benepisyaryo ng CHED Unifast, TES at TDP na kabilang sa pinakamahihirap na pamilya at pasok sa listahan ng DSWD. Bukod sa pagkakataong makapagrehistro sa PhilHealth, magkakaroon din ang mga benepisyaryo ng access sa programang konsultasyong sulit at tama ng PhilHealth.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Siniguro ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Corporate Office o MWSSCO na matatag ang supply ng tubig sa Metro Manila. Ayon kay MWSS Co-Deputy Administrator at Spokesman Engineer Patrick Dizon, nananatiling mataas ang antas ng tubig ng Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Mas mataas din ito kumpara sa 199.48 meters noong nakaraang taon matapos pumasok ang panahon ng tag-init. Naka-full allocation din ang Angat Dam para sa Metro Manila na umaabot sa 52 cubic meters per second. Sa ngayon, wala umanong nakikitang dahilan upang bawasan ang alokasyon kahit pumasok na ang panahon ng tag-init. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Magbabalik ang palatuntunang ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Babae sa bagong Pilipinas. Kababaihan kayang makipagsabayan at ito ay kanila nang napatunayan. Buong puso ang ibinibigay sa pagharap sa anumang hamon sa buhay. Babae sa bagong Pilipinas. Limitado man ang pisikal na lakas, katatagan ng loob ang sa kanila'y nagpapatikas. Mula noon hanggang ngayon, babae tuloy-tuloy sa pag-asenso. Celebrating all women and women empowerment this National Women's Month. Pagsaludo mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isusulong ang mga proyektong mangangalaga ng ating kalikasan bilang isa sa mga prioridad sa pagtatatatag ng bagong Pilipinas. We remain committed to global decarbonization goals and the reduction of our carbon footprint. Our overall target is to be carbon neutral by 2040. But we have a milestone, what we call 30 by 30. 30% reduction by 2030. Considering that this is a free port zone, dito mo matatagpuan yung concentration ng mga manufacturing, mga pabrika, mga service industry. Yung program ng ating Pangulo is not impossible. It is doable. And we are very determined to show that to the entire nation. Ang pagkakaisa ng bawat Pilipino upang makamit ang carbon neutrality by 2040 ay lalong naging posible kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement.
Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Madalas inaareya ng mga magsasaka ang mababang farm gate price ng palay. Pero sa Price Range Scheme o Pricers Program, mataas ang buying price ng NFA para mahikayat silang magbenta ng ani sa pamahalaan. Yun ang aming ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Nung pinatupad namin ang Pricers and up to this time, more than 8 days ang buffer stock natin. So we're nearing the target of 9 days. Happy na ang magsasaka, nakatulong pa sila sa food security ng bansa. Kaagapay ang gobyerno sa pagtiyak na may pagkain sa bawat hapag sa oras ng sakuna. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Unity Walk, Interfaith Prayer Rally at Peace Covenant Signing para sa darating na halalan, tagumpay na isinagawa sa lalawigan ng Kalinga. May ulat si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Baligya na isiangkat iti Unity Walk, Interfaith Prayer Rally ken Peace Covenant Signing para iti national local elections ken BARMM Parliamentary Elections 2025 to probinsya a Kalinga. Nakikaysa dito dagiti opisyales ken personnel ti law enforcement agencies, Commission on Election Kalinga, religious sector representatives, provincial electorate candidates ken dumapay a masaknan nga ahensya. Panggap ti aktibidad a maitalo iti naurnos natalnaken na integridad a proseso iti umay nga eleksyon. May sa kadagiti kang runaan a pasto ti aktibidad ket iti panagpirma dagiti aspiring candidates ken stakeholders iti Peace Covenant amang panagnag iti kari ken dedikasyon da nga umanugot iti paglentegan ti eleksyon, maliklikan iti election related violence ken mapagtalinaed iti kapya. May nagdetoy imbaga ni Attorney Gustavo Dalen, COMELEC Tabuk City Election Supervisor, ang masiguro ang mamintenar iti integridad ti election process no liklikan dagiti kandidato ang makipasat iti vote buying ken election related violence karaman korupsyon. Kabayatan na inkari iti kapulisan ti Kalinga ken Philippine Army nga aramiden da iti kabaulanda tapno masiguro tinatal na ken naurnos nga eleksyon. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Mga miyembro ng mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO sa ilang bayan sa Pangasinan sumailalim sa 2 araw na high-angle rescue at basic knot tying technique. Si Verna Beltran ng RP Dagupan sa balita. Impasilong odwaran agaw ya high-angle rescue and basic knot tying technique training susarin miyembro na Municipal Risk Reduction and Management Office na Pigaran Bali Udluyag katulungan sa Pangasinan Association of Local Disaster Risk Reduction Management Office tan First Regional Community Defense Group ya ginawa na Camp Tito Abata Bali ya Manawag kabyangan na sari Dimago at sari MDRMO na Bali ya Manawag Agno Anda Asingan Bani Basi
Bautista, Mapandan, San Fabian, Tansual, unong at LGU Manawag, Gatmatunyaya, Napakasil, Sukakabatan na sari rescuers at Arapia sa kuna. Wali agawan actual demonstration no inariim panangnang so panag-usarya takar, panbuo ya matibay takar tan nanduruman rescue techniques. Kabyangan dya so zipline tan rappling, tapen na ipanangnang suligtas tan epektibon paraan ya panagsalba lalo laad ang tatagay ya mairap ya abutan niya pasan. Unong kinan Manawag MDRMO Head Carlito Hernando sari ginawan training at importante tapen na siguron arawid kaphamakan ire-rescue tan sari manag-rescue. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shak si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Verna Beltran. Libreng serbisyo medikal hatid ng Department of Health o DOH Center for Health Development Calabarzon sa Barangay Calio, Santa Cruz, Laguna sa pamamagitan ng Puro Kalusugan. Ang detalye mula kay Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Naghatid ng iba't ibang libreng serbisyong pangkalusugan ng Department of Health, Center for Health Development Calabarzon sa pamamagitan ng programang Puro Kalusugan ng Family Health Services sa Santa Cruz, Laguna. Kabilang sa mga serbisyong pangkalusugan na dala ng kagawaran ang routine immunization, HPV vaccination, PSSV-23 vaccination, HIV screening, prenatal checkup, health promotion education, family planning counseling, oral prophylaxis and fluoride varnish application, maternal and nutrition services at iba pa. Namahagi rin ang kagawaran ng mga libreng gamot upang matugunan ang pangangailangan ng komunidad at health promotion lectures na tumalakay naman sa mga paksa tulad ng urban gardening at nutrition and breastfeeding. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay Family Health Cluster OIC Dr. Mark Nicolas Santos, sinabi nitong magpapatuloy ang pagsisikap ng DOH CHD Region 4A katuwang ang iba pang mga ahensya at tanggapan ng pamahalaan na makapagbigay ng abot kamay at maaasahang serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Meron na pong mga na-identify na mga barangays sa bawat munisipyo at city ang Calabarzon po. So, isa-isa po itong pupuntahan ng lahat ng programa ng DOH. No? Hindi lang po yung Family Health Cluster. Bahagi ang Puro Kalusugan ng 8-point action agenda ng DOH na naglalayong tiyakin na bawat Pilipino ay ramdam ang kalusugan sa pamamagitan ng ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyo ng pamahalaan. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Joshua Miguel Suarez. Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Secretary Kiko Benitez, pangungunahan ang pagtatapos ng nasa 50 sundalo at civilian employees Western Command sa Palawan na nag-aral ng kultura at salita ng bansang China. Si Gudi Sarsagat ng RP Palawan sa balita. Inkumpirma ni TESDA Palawan Provincial Director Jerry Mercado nga mag-aabot sa probinsya ang Palawan ng TESDA Secretary sa bulan ang Abril dading dagon. Makuna panguna ni Secretary Jose Francisco Kiko Benitez ang pagtatapos ang may mga 50 uniformed civilian personnel ang Western Command nga mag-aadal o nag-aadal ang kultura lingguhi ang China. Makuna di ang kaunan nga timpo nga agturo ang TESDA ang tulad diyang pagtuturon nga pangabay day ang Westcom. Katabida sa bubotan niyang TESDA Secretary sa anang pagbisita ang pagpapasinaya ang Innovation Building sa silid ang TESDA Compound sa Santa Monica sa siyudad ang Puerto Princesa sa Palawan. Siguro ra ni Mercado nga nagabadayon ang sari-saring kurso ang TESDA sa 33 mga accredited Technical Vocational Institutions o TBI nga nakawasag sa mainland Palawan. Alindigi sa Puerto Princesa sa Palawan, Gudi Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Gudi Sarsagat. Mga persons deprived of liberty o PDLs ng BJMP Surigao del Sur District Jail
tumanggap ng sahod o payout sa ilalim ng TUPAD program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Mag-uulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Midawat sa ilang sweldo o payout ang mga persons deprived of liberty kon PDL sa Surigao del Sur District Jail sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP. Sa pagpakikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag kang Jail Senior Inspector Danilo Noquil, Acting District Jail Warden, gipamahayag niya nga nagkantidad og 4,150 pesos ang nadawat sa matag PDL ilawom sa programa nga tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD sa Department of Labor and Employment kon DOLE. Matod pa ni Noquil nga gikalipay o gipasalamatan sa mga PDLs nga naapil sa maong programa nga makatabang kanila ilabi na sa ilang mga pamilya. Dugang pa ni Noquil nga makatabang usab kini sa paghatag og inspirasyon nga bisan anaaman ang PDLs sa sulod aduna gihapon ilang silbi og pwede nga matagaan og oportunidad. Nahibaluan nga sa kasamtangan adunay 77 ka PDLs ilawom sa pagdumala sa maong prisuhan. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Moon sighting sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan isasagawa na ngayong araw ng Linggo. Balitang hatid ni Eloisa Muhammad ng RP Holo. Piaguhan na sin pamarinta halupasog iban sulula mag Council for Peace and Development in paginumpong sin hamisyaon hasuma jahwal bangkal patikol sulu hal sin moon sighting hapagtubtub simbulan niya na Ramadan. Nasabuti Governor Tan in kahalkaan sin paghambuok kapag sabo sin bulan mulia salta sa halka-halka bulan parabang sa muslimin. Ihalkaan na iniin panukuhi pa mga kaulamaan iban na sin raayat takauman hapagpaaw sin pakaradyaan hapag hinumpong pia mahalaya ki Mufti Julasir Yabi rin sin lupasog sin moon sighting papaaw haahad. Pitsakatuan sin March, lisag lima sin mahapon na kapiyaksahan, pagpaunan doon ha barangay Umangay, Patikol, Sulu. Urul haatulan bang kakitaanin sa halisin bulan na sa buhon ni Nidil Fitir, haisnin March 31. Sumuha bang di hito'y pagkikakatuan adlaw iban sa buhonin Eid, hasala sa April 1. Samantara, nakauna na yan kaya pamuong sin Malacanang in pagsabo sin holiday, hagkatiliwo sin Pilipinas sa adlaw sa lasa, pitsahambok sin April at tahunian, hapagsabo sin Nidil Fitir. Dengan RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Muhammad. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Abangan po ang balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan na ihahatid sa atin ni Leo Magpayo. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, sama-sama gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy.
Malinis na karagatan sa mga tourist destination sa bansa naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Aktibong nakiisa ang DOT Tiaza LGU ng Puerto Galera upang itayo ang wastewater facility sa Sabang Bay. Patunay si Dr. Margaret Yap, MENR Officer ng Puerto Galera sa kolaborasyong ito. 2016 po, bawal liguan ang Sabang Bay dahil ang makikita ninyo ay presensya ng oil and grease. Napakadumi po. Ngayon, nagsisimula na pong umusbong yung mga seagrass. Napakarami na pong magagandang isda, lalo na dun sa ating mga dive sites. Marami na rin tayong mga pawikan na namamasyal sa Sabang Bay. Tunay nga naibalik na ang sigla ng turismo at maayos na kalidad ng tubig sa isla ng Puerto Galera. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Babae sa bagong Pilipinas. Kababaihan kayang makipagsabayan at ito ay kanila nang napatunayan. Buong puso ang ibinibigay sa pagharap sa anumang hamon sa buhay. Babae sa bagong Pilipinas. Limitado man ang pisikal na lakas, katatagan ng loob ang sa kanila'y nagpapatikas. Mula noon hanggang ngayon, babae tuloy-tuloy sa pag-asenso. Celebrating all women and women empowerment this National Women's Month. Pagsaludo mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Posibleng ipagpatuloy ang pagbaba ng interest rates sa buwan ng Abril ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona. Sa isang panayam kay Remolona ng isang international television sa sidelines ng HSBC Global Investments Summit, sinabi ng BSP Governor na maaaring umabot sa 75 basis points ang kabuang pagbawas ng interest rates ngayong taon, ngunit depende ito sa datos. Gayunpaman, binigyan din ni Remolona na may mas mataas na panganib na tumaas kaysa bumaba ang inflation para sa taong 2025 at 2026. Matatandaang huling binaba ng BSP ang borrowing cost noong Disyembre, ngunit hindi inaasahang nag-pause sa kanilang easing policy noong Pebrero. Samantala, bumaba ang inflation noong Pebrero at nananatiling nasa target ng 2 hanggang 4% sa loob ng 7 magkakasunod na buwan. Sa foreign exchange market, lumakas ng halos 1% ang Philippine peso kumpara sa dolyar ngayong buwan na naging pangalawang pinakamahusay na performance sa Asia kasunod ng Indian rupee. Dahil dito, nabawasan ng pangangailangan sa interbensyon ng BSP at lumuwag ang espasyo para sa posibleng rate cut. Samantala, epektibo na ngayong Biyernes ang 200 basis point cut sa Reserve Requirement Ratio o RRR ng malalaking bangko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Department of Finance o DOF sa World Bank
para sa suporta nito sa binabalangkas na Carbon Pricing Policy Instrument ng Pilipinas. Sinabi ni Finance Undersecretary Maria Lualhati Dorotan Chuseco na prioridad din nila ang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno upang ihanda ang iba pang hakbang para sa malinaw na polisiya sa high-integrity carbon credits na kikilalanin sa loob at labas ng bansa. Ang pagpepresyo ng carbon ay isang diskarte upang bawasan ang greenhouse gas emissions sa pamamagitan ng paglalagay ng halaga sa mga carbon emissions bilang kabayaran sa pinsalang dulot nito sa kapaligiran. Sa ngayon, kinukonsidera ng binuong technical working group ang posibleng epekto ng carbon pricing sa socio-economic condition ng bansa at tinitiyak na ang ilalatag na polisiya ay non-inflationary, akma sa bansa at makakatulong sa pamumuhunan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na patuloy nilang babantayan ang mga pandaigdigang pagbabago at hamon na nakakaapekto sa financial status ng bansa. Ayon sa BSP, dahil sa pagbabago sa trade policy ng Estados Unidos at geopolitical tension, inaasahan ang paghina ng Balance of Payments o BOP ngayong taon hanggang taong 2026. Ayon sa forecast, pinapahina ng tumitinding global economic uncertainty ang kalakalan at kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Sa datos ng BSP, inaasahang lalagpas sa 4 na bilyong dolyar ang kabuang BOP deficit sa taong 2025 at 2026, dulot ng mas malawak na current account deficit na aabot sa negative 3.9% ng gross domestic product o GDP. Kabilang sa mga nagpapabigat sa sitwasyon ay ang mahinang ekonomiya ng China, tensyon sa Middle East at Eastern Europe at pabago-bagong presyo ng mga bilihin. Bagamat inaasahang patuloy ang paglago ng lokal na ekonomiya dahil sa private consumption, investments at infra-spending, nananatiling hamon ang pagbaba ng exports ng semiconductors, epekto ng US job reshoring sa business process outsourcing o BPO sector ng Pilipinas at bahagyang epekto sa remittances. Siniguro ng BSP na patuloy nilang isusulong ang mga reforma sa ekonomiya at inaasahang pagdagsa ng foreign investments bilang panangga laban sa mga pandaigdigang hamon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na muling tatapyasan ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP ng imported na bigas. Ayon sa Department of Agriculture o DA, simula sa Lunes, Marso at 31 ay magiging 45 piso kada kilo ng 5% broken imported rice mula sa 49 na piso kada kilong presyuhan noong Marso 1. Ito ay dahil sa patuloy na pagbaba ng pangdaigdigang presyo nito. Bago ipinatupad ang MSRP, ang imported na bigas ay ibinebenta sa 64 na piso kada kilo sa kabila ng paglambot ng pangdaigdigang presyo sa bigas, pagbawas sa taripa at paglakas ng piso. Batay sa datos ng Food Terminal Incorporated, na ang landed cost ng imported na bigas ngayong March 2025 para sa DT8 variety ay 32 piso hanggang 34 na piso kada kilo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At magbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Ang bawat Pilipino ay kwento ng pag-asa at kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pinapangarap na bahay ay maisa sa katuparan na. Ang hanarin ninyong magkaroon ng maayos at sariling tahanan para sa inyo at sa inyong mga pamilya ay magiging abot kamay at abot kaya na rin. Ang layunin ng pambansang babae ay gustong-gusto ng Pangulo na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino. In our case, in SBMA, magtayo na tayo ng socialized housing para sa empleyado. Kaya ang layunin ng Presidente na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino ay isang napakagandang hangarin niya para sa mga kababayan niya. Ang hangarin ng pamilyang Pilipino ay makakamit. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Babae sa bagong Pilipinas. Kababaihan kayang makipagsabayan at ito ay kanila nang napatunayan. Buong puso ang ibinibigay sa pagharap sa anumang hamon sa buhay. Babae sa bagong Pilipinas. Limitado man ang pisikal na lakas, katatagan ng loob ang sa kanila'y nagpapatikas. Mula noon hanggang ngayon, babae tuloy-tuloy sa pag-asenso. Celebrating all women and women empowerment this National Women's Month. Pagsaludo mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Naging dikdikan ang laban sa pagitan ni Filipina tennis star Alex Ayala at world number 4 na si Jessica Pegula ng Estados Unidos sa semifinals ng Miami Open. Subalit kinapos sa huli si Ayala para matalo ng Amerikana sa bisang 6-7, 7-5 at 3-6 para tuluyan ng lisanin ang kompetisyon. Kahit bigo, malaki ang tinalon sa rankings ni Ayala mula sa world number 140 ay ngayoy nasa number 75 na siya. Ginulantang ni world number 140 Ayala si world number 2 at 5-time Grand Slam champion na si Iga Swiatek ng Poland sa loob lamang ng 2 sets, 6-2, 7-5 para tuluyang makapasok sa semis. Pumasok si Ayala sa Miami Open bilang isang wildcard at unang tinalo ng 19 anyos si world number 56 Katie Volinets ng Estados Unidos sa score na 6-3, 7-6. Sunod niyang nakalaban sa round of 64 ay si Yelena Ostapenko ng Latvia na kasalukuyang world number 25 sa isang makapagpigil hiningang 7-6, 7-5 panalo bago ang kanyang unang panalo sa isang Grand Slam champion na si world number 5 Madison Keys ng Estados Unidos sa round of 32, 6-4, 6-2. Nakuha naman ni Ayala ang pwesto sa quarterfinals pagkaraang mag-withdraw si world number 11 Paula Badosa dahil sa isang back injury. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinaghahandaan na ng husto ng Alas Pilipinas ang kanilang plano para sa 33rd Southeast Asian Games na gaganapin sa Thailand itong darating na Disyembre pagkarang ilabas ang kanilang pangarap na listahan ng 33 players para sa parating na women's team tryouts.
Inilabas ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF itong Huwebes ang listahan ng mga inimbitahan nila mula sa Premier Volleyball League o PVL, University Athletic Association of the Philippines o UAAP at mga manlalaro o naglalaro sa ibang bansa. Kasama din sa listahan ang 15 miyembro na nanalo ng 3 bronze medals mula sa Asian Volleyball Confederation o AVC Champions League at CV League nitong nakalipas na taon. Ang mga inimbitahang spikers ay sina Adamson Rookie Sensation, Shaina Netura, at mga PVL Filipino foreigner na sina Brooke Van Sickle at Savvy Davison, kasama sina 3-time PVL Most Valuable Player Tots Carlos, Lasal Rising Star Shevana Laput at Ellie Soyud. Kasama din sina Chai Troncoso, Alea Malaluan at Vanch Alinsug sa wishlist, pati na rin ang mga kasalukuyang miyembro ng ALAS na sina Faith Nisperos, Belia Bilen, Angel Canino, Vanny Gandler, Ea Laure at Ara Panike. Inimbitahan din ang mga setters na sina Team Captain Gia de Guzman, Julia Coronel, Filipino-American Tia Andaya, Mars Alba at Lams Lamina, habang sina Don Makandili Katindig, Jen Nierva, Hannah Stires at Justine Jasareno ay inimbitahan para sa pwestong libero. Samantala, inimbitahan din sina Maddie Madayag, MJ Phillips, Ami Provido, Clarice Loresco at Pangs Panaga para mag-tryout sa posisyon na middle blocker kasama sina Thea Gagate, Del Palomata at Fifi Sharma. Sa isang pahayag, sinabi ni PNVF at AVC President Tats Suzara na lahat ng nasa listahan ay may mga potensyal na batang players at pati na rin ang mga profesional na manlalaro mula sa PVL pati na rin mula sa ibang bansa at mga eskwelahan. Si Brazilian coach Jorge Edson Sausa de Brido ang magmamando ng tryouts na ilalabas ang detalye sa lalong madaling panahon. Magiging abala ang ALAS Pilipinas ngayong taon kung saan masisilayan sila sa 6th AVC Challenge Cup for Women mula sa Hunyo 8 hanggang 15 at ang CV League Week 1 mula Hulyo 25 hanggang 27 at Week 2 mula Agosto 1 hanggang 3 sa hindi pa nadeterminang venues bago sumabok sa Thailand SEA Games mula Disyembre 7 hanggang 19 sa pangarap na wakasan ang 20-year medal drought. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalusutan ang De La Salle College of St. Benilde ang Emilio Aguinaldo College 25-22, 25-21, 23-25, 19-25 at 16-14 para manatiling perpekto sa NCAA Season 100 Men's Volleyball Tournament nitong Huwebes sa larong ginanap sa home court ng Generals sa Maynila. Pagkarang malimitahan sa 8 puntos sa kanilang laban kontra Lyceum of the Philippines University, bumuelta si Rocky Roy Motol sa kanyang 19 na puntos habang nakagawa ng triple-double si Christian Aguilar na may 17 attacks, 10 excellent digs at 21 excellent receptions kung saan nakuha ng Benilde ang 7-0 record. Pinangunahan naman ni Frelwin Kakulog ang EYAC ng may 14 na puntos para bumagsak ang koponan sa 2-5 kartada. Sa Women's Division, madaling dinispatcha ng Lady Blazers ang EYAC 25-14, 25-12 at 25-13 sa larong inabot lamang ng 1 oras. Nakalikom si Willin Estoque ng 13 puntos habang nakapagtala ng 11 puntos si Zam Nolasco
para palawigin ng binild ang kanilang winning streak sa 3 at mapaganda ang kanilang record sa 6-1. Samantala, nanguna naman si Syra Dayanan para sa Lady Generals na may 12 puntos kung saan bumagsak ang koponan sa 1-6 kartada. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakopo muli ng University of Santo Tomas Tiger Cubs ang kampyonato ng UAAP High School Boys Basketball Tournament. Sinakmal ng UST ang National University Nazareth School sa overtime 83-77 nitong Huwebes sa Game 3 ng UAAP Season 87 Boys Basketball Finals na ginanap sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan. Ito na ang ika-12 overall title ng UST Boys Basketball, kung saan ang huli nilang titulo ay nakuha pa noong taong 2001 sa Season 64. Pinangunahan ni Racine Kane ang Tiger Cubs sa nalikom nitong double-double na may 28 puntos at 17 rebounds, sahog pa ang 2 steals, 2 tapal at 1 assist at pinangalanan bilang Finals Most Valuable Player. Nag-ambag naman si Koji Buenaflor ng sarili niyang double-double na may 12 puntos at 15 rebounds, kasama pa ang 6 na assist, habang si Kirk Cañete ay nagtapos ng may 10 boards, 8 puntos at 2 steals. Ang best foreign student athlete na si Collins Akowe ay naghalimaw sa nagawa nitong 23 puntos at 24 na rebounds, habang nakagawa din ng double-double si Migs Palangka sa narehistro nitong 21 puntos at 13 boards. Sumama naman si Mac Alfanta sa mga players na nagtapos ng may double-double, kung saan nakagawa ito ng 10 puntos at 11 rebounds, subalit kinapos ang Bullpups para kunin ang kampyonato. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang balitang artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang Subic Bay Metropolitan Authority sa pagtupad ng mandato nitong gawing sentro ng pamumuhunan at ekoturismo ang Subic Bay Freeport. Talagang kailangan natin yan. Build better, more. You keep on improving what you have. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. That is the way to progress. Sa pamamagitan ng makabagong infrastruktura at maayos na pamamahala, hatid ng SBMA ang mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadideport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika! Dinipensahan ng singer-actor na si Darren Espanto ang best friend at ngayon controversial na star magic artist na si AC Bonifacio. Si AC ay kasalukuyang housemate sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab at isa rin sa mga pinag-uusapang housemate ng madlang netizens sa outside world. Sa ginanap na launching ng isang brand ay natanong si Darren tungkol sa kanyang longtime best friend. Agad naman niyang ipinagtanggol si AC at sinabing hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na maraming bumabatikos ngayon sa kanyang friendship. Sabi ni Darren, quote and unquote, feeling ko hindi naman ganun kadami yung issue niya ngayon kung nasa loob ako ng bahay kasama niya. Of course, we're all rooting for her. I feel like a lot of people just misinterpret a lot of things that not just AC but a lot of things that the housemates say within the house and their actions. Anya, marami ang nagtatag sa kanila ni Nian Guerrero. Yan ang online celebrity sensation kung saan tinatanong patungkol sa kaibigan sabay banat ng quote and unquote, hindi nyo ba kilala yung best friend nyo? At ang paglalahad pa ni Darren sa nasabing interview, quote and unquote, syempre ako 8 years ko ng best friend si AC, so I know her inside and out. I know what the backstory is to what she's doing inside the house. And I'm not saying we all tolerate everything that we do or even though we're best friends. Syempre, may mga limitations din. And at the end of the day, we're just there to support her. Ngayon, kasama siya sa mga nominees for eviction, so we'll see what happens. Amin pa ni Darren, apektado silang mga kaibigan ni AC sa natatanggap na batikos ng dalaga. Sabi pa niya, I feel like all of us get affected even when it's not just our family members being bashed. Even if it's our friends naman. Kami nila Niana nagte-text. Also, we're checking up on AC's mom, si Tita Cherry. May mga group calls kaming ginagawa just to talk about everything that's happening inside the house. Say pa ni Darren. At ang chika pa ng actor-singers, sana ay wag agad-agad na husgahan ang kaibigan at bigyan pa nga ng isa pang pagkakataon. Pagkiusap ni Darren sa publiko para kay AC, quote and unquote, I hope people get to understand AC more and saka they give her a chance kasi feeling ko malakas din ang laban ng best friend ko before going in talaga. All of us knew what she was going to be into. And all of us are rooting for her. Sana mabigyan rin siya ng chance to be able to showcase her talents inside the house, her personality, and how good of a person she is. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli nating chika for today, eto nagbigay ng super reaction itong sina Angelica Panganiban at Bella Padilla sa mga nakakalokang kissing scene ng kanilang Best Friends Forever o BFF na sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa pelikulang My Love Will Make You Disappear. Enjoy daw sila sa first movie ng tambalang Kim Pao under Star Cinema na nagkaroon ng premiere night kamakailan kung saan dumalo ang dalawang best friend ni Kim. Pahayag ni Angelica sa isang panayam, "Congratulations Kim, parang si Kim lang talaga yung gusto kong i-congratulate. Panalong-panalo siya sa lahat ng ginawa niya kay Pao." Ang hirit naman ni Bella sa ipinakita ng kanyang kaibigan sa pelikula. Quote and unquote, grabe,
Kim in her most daring role. O hindi rin naman daw nila nabilang ang pagkakalikan ng dalawang bida sa movie dahil sa dami daw. At birong chika nga ni Angge, quote and quote, mga 84 million daw. And dagdag pa po rin naman ni Bella sa kauna-unahang pelikula ng Tambalang Kim Pao, quote and quote, I loved it. Feeling good, tawang-tawa kami. At say dyan ni Angelica, quote and quote ulit, mula umpisa hanggang sa natapos, talagang ngumingiti ka lang. Of course, may mga moments na makikinig ka, pero most of the time, talagang mapapasigaw ka, matatawa ka ng malakas, loud out loud, film siya. At ang nakakaloka pang hirit ni Angelica, kina Kim at Paolo, friends daw sila. O friends daw, sabi nila sa movie. Pero ganoon maghalikan, o diba? At ang iba pang mga celebrities dyan na sumuporta sa pelikula ng Kim Pao ay ang rumored couple ay sina Ryan Bang, Melay Cantiveros, Ami Perez, Lazzy Marquez, Maymay Entrata, ang si Maki at si Mika Lim ng Bini at marami pang iba. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT. Nagbabalik na po si Ate Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Taong 1973 nang pasinayaan ng San Juanico Bridge sa Leyte. This bridge holds a special place in my heart. That it is one of the flagship projects completed during the administration of my late father. Very timely na sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., which is yung father din niya nagpagawa ng bridges, na-highlight yung significant at importance at history ng San Juanico Bridge. And kami nga sa CHESA kasi we want to improve it, upgrade it, and makasabay kami sa international tourism destination. Ayon kay Marvin Pigzon, Provincial Tourism Officer ng Region 8, ang lighting ng San Juanico Bridge ang isa sa big-ticket projects ng Samar. We're so thankful with Fiesta sa Department of Tourism. Nakakatulong talaga ito sa mga tao, particularly sa mga naghahanap buhay dito sa may San Juanico Bridge. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Okay, maraming salamat po kay Leo Magpayo para sa ating balitang negosyo at kalakalan at kay syempre Mama JT sa ating showbiz balita. Yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, kay Mama JT sa showbiz, at syempre maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.